sweldo ng boss mo kung ayaw mong ipagawa yung mas higit na gusto niyang pagawa sa'yo. Tama? Paano ka pagpapalain ng Panginoon ng mas higit kung ikaw ay laging nakaupo lang dyan? Wala ka namang madala kahit isang kaluluwa. Wala ka man lang ma-encourage. Wala ka man lang ma-sharean. Wala kang ma-pray over. Sarili mong pamilya, hindi mo mapagwagian kasi ang sama ng ugali mo. Amen? Ngayon, ang Panginoon, ang sabi niya sa atin, I want you to do the greater work. So, kaya ko ito sinasabi sa inyo, brothers and sisters, dahil gusto ko na kasabay namin kayo, kasama namin kayo, kasi sobrang malaki ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Sa taong ito, magbubukas tayo ng bagong gawain, magdadalawa ang gawain natin sa Isabela, magbubukas tayo ng gawain sa Real Quezon na nakakatuwa ang Panginoon. Sapagkat yon ay laman pa lamang ng aming puso, pinag-uusapan pa lamang namin ni Pastor Ayan na by January, magbubukas tayo ng gawain sa RIP, sa Real Quezon. Kasi nandun na tayo, nandun ang facilities natin. Bigla akong tinawagan ni Pastor Jora Casa. Sabi niya, Pastora, meron ditong fellowship ng lahat ng mga pastor at gusto kanilang imbitahin na speaker. Mabilis pa ako sa alas 4 para pumunta doon. Bakit? Indication na yun na groundwork na tayo ni Lord doon at napakaganda ng meeting namin ng mga pastor. Meron na isang church na nagpapa-adapt sa atin, nagpapa-affiliate. Amen? So, pagka merong utos ang Panginoon, alam nyo, pagka merong siyang salita, binubuksan na niya lahat ng mga pathways para ikaw ay may access. Tayo ay magbubukas ng gawain sa Llanera, San Jose, starting this month. Tayo ay magbubukas ng gawain sa Lawag. Alam nyo ang Lawag? Ilocos Norte. Ano mo ang salitang Lawag? Sa Ingles, light. Di ba? Ilaw. Bakit tayo doon? Tayo ang magiging ilawan doon. Okay. On top of that, brothers and sisters, magbubukas tayo ng gawain sa Montalban. Ngayon pa lamang, meron ng almost 80 families na naghihintay sa atin sa Montalban. Ngayon, kailangan natin ng maraming Bible teachers, Balubad, Apitong, Tumana, Tangili, Colonel Divino. Kailangan natin ng maraming Sunday school teachers. Kailangan natin ng maraming nananalangin sa mga hahayo. Amen. So, hindi pwede ang tamad na taga-Rema ngayon. Kung ikaw, kailangan natin ng maraming magtutulong sa mga Jollibee. Amen. Yung sisimulan natin sa Jollibee, 260, o sabihin na natin 75 initially, na tao, kailangan natin ng at least 2 Bible teachers na nagti-team up doon, sa Cubao. Hindi pa kasama yung ibang mga stores na gusto nila na pumunta tayo para mag-Bible. Tingnan nyo kung gaano kadaming opportunity ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, ano ang kailangan natin? Manggagawa. Amen? Niloloko ko nga ang mga young pro eh. Alam nyo kung bakit hindi nyo natatagpuan yung inanoint ni Lord na kapartner nyo? Kasi wala siya dito. Nandun siya sa Lawag. Nasa Jollibee. Nasa Real. Nasa Isabela. Di ba? Oh. Hanggat hindi kayo pumapanta doon, wala kayong mapapangasawa. Sapagkat pagka nag-asawa kayo ng iba, disgrasya. Tama, Nancy? Floor manager. Pero alam nyo, totoo po yun. Ako nararanasan ko lagi, ang Panginoon, pagka may nilagay siya sa puso natin, at narinig natin yon, at yon ay hinawakan natin, walang paltos yan. Kaya kailangan po tayo, ang attitude natin ng mga Kristiyano, maging sensitibo tayo sa salita ng Diyos. Paano ka magiging sensitibo sa salita ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Hindi ka nagpupuri. Hindi ka nananalangin.
Amen? Paano ka magiging sensitibo? Noong January 7, kami ng buong pamilya ay nagpa-executive check-up kami sa St. Luke's Global. Tapos meron doon sa package namin ni Pastor Ton na golden para sa mga 50 years old and above. Ay merong test sa audiometry. Okay? So pupunta ka doon, meron silang, di ba, naranasan ninyo yon, may ting, gaganyanin yan. Pagka narinig mo yon, pipindutin mo yung indication na narinig mo, nandun siya kasi sa loob, nandito ka sa labas. Nakalagay ka ng dito. Nakalagay dito. So, sabi niya, magsisimula daw sa right, tapos pupunta. So, every time na may maririnig akong sound, balaki o maliit, ibang tono o ay pipindutin ko yung hawak ko na indicator na narinig ko. Tama? So, nag-test ako. Ayan. Naririnig ko lahat. So, meron ako yung naririnig na very slight na sound. Ginaganyan ko kasi alam ko naririnig ko yon. Tapos lipat dito sa kabila. Paglabas ko, nakangiti yung miss. Sabi niya, ilang taon na po kayo? Sabi ko, 60. Ay, sabi niya, ang lakas ng pandinig ng inyong tenga. Alam niyo kung bakit? Trinain ko ang tenga ko, spiritual ears ko, na makinig sa boses ng banal na espiritu. At kung ang espiritu mo ay malakas, kung ang spiritual ears mo ay sensitive, ang physical ears mo ay sensitive. Kung ang espiritu mo ay malakas dahil punong-puno ng salita ng Diyos, walang sakit at walang kalungkutan, walang depression na maigugupo ka sapagkat ang espiritu mo ay malakas. At kahit anong trabaho na ipagawa sa iyo ng Panginoon, kung ang espiritu mo ay malakas at ang tenga mo ay laging nakakapakinig kay Lord, hindi ka mamimintis. Pagka halimbawa ikaw ay tinatawag na mag-abroad, pumunta ka sa Dubai, pero meron kang trabaho dito. Sabi mo, Lord, pupunta ba ako doon? Magre-resign ako, tas pupunta ako doon, isusugal mo. Kung strong ang iyong, sensitive ay yung espiritu, maririnig mo kung ano ang sasabihin ni Lord. Asawa ni Nancy, si Sam, inoferan ng trabaho sa US, di ba? Ganda-ganda ng sweldo, may trabaho siya dito. Pag-pray natin. Narinig nila si Lord. Sabi ng Panginoon, hindi. Pero ang laki ng offer doon. Kung nagpunta siya doon, didisgrasya silang pagpamilya. Ha? Frozen, di ba? Napakahalaga po nun, brothers and sisters. Paano tayo magkakaroon ng sensitivity sa spirit at strong spirit? Huwag nating kaliligtaan ang panalangin. Huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon. Natatawa nga ako kay Brother Ton, nung siya naman ang papasok doon sa audiometry, huwag niyong kwento sa kanya, ha? Sabing ganun, Sir, maglalagay po kami ng sound dito, tapos pipindutin po ninyo yan, parang ganyan, kung naririnig nyo. Sabi niya, ha? Sabi ko, ikaw talaga. Sir, sabi niya, pagka po narinig ninyo yung sound, pipindutin po nyo yung hawak nyo para malaman ko na narinig nyo. Ha? sabi niya, kailangan pa ba ninyo magganito? Ha? Nakakatawa talaga. Kahit saan nagpapatawa. Anyway, then naglolo ko lang ako, sige. Alam niyo po, sa Panginoon, nakakatuwa ang Diyos Amen? So, wag po tayong panahong ito, wag po tayong Kristiyanong tamad. Alam niyo, minsan nalulungkot ako pagka yung ang ganda-ganda, yung panalangin ko, talagang alam ko na yun ang gusto ni Lord na ipanalangin sa inyo. Tapos, wala man lang akong naririnig na nag-amen, na nag-agree. Alam po ninyo, ang lungkot ng puso ko. Alam niyo kung bakit? Pinalagpas ninyo yung panahon na makapag-agree kayo para ang mga anghel ay kumilos para sa inyo. Katamaran yan Nagpunta ka na rin lang dito sa church. Makipag-agree ka na. Matthew 18, there is a power in agreement.
Di ba? Kung ang tayo ay nagkakaisa tayo sa isang bagay. Amen? Di ba nung sabi ng Panginoon, if 2 or 3 are gathered together in my name, there I will be in their midst. Biruin ninyo, hindi lang tayo, 2, 3, nandito ang Panginoon. Napakagandang sumagot ng amen. Lord, pagpalain mo ako ng kagalingan this year. Wala lang. Sinayang mo. Samantalang hindi naman ikaw ang nanalangin, makiki-amen ka lang. Kayo talaga. Ngayon, hindi, sabi mo, ayoko nang maging tamad na Kristiyano. 1 chapter a day, ang babasahin lang natin sa Bible. Magsimula tayo lahat sa Matthew. 1 chapter a day, kalabisan ba yon? Kung magkukumit kayo sa 1 chapter a day, maniniwala kayo, napakarami na ninyong revelation at the end of the year. Amen? So, magsimula tayo sa ating sermon. Okay, John 14, ano ba yun? John 14 verse 12 ba? Okay. Nababasa ba ninyo? Ha? Opo? O sige, kung nababasa ninyo, babasahin natin ng sabay-sabay. 1:14 verse 12. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Okay. Dito lamang tayo sa verse na ito magdudwell. Sabi ng Panginoong Jesus, katotohanang sinasabi ko. Nagsinungaling na ba ang Panginoon? Hindi pa. Kung babasahin ninyo ito sa English translation, sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you. Ibig sabihin, sa totoo lang. Totoong malupit. Sa ating lengguwahe ngayon, malupit na katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin. Tatanungin kayo, kayo ba ay mananampalataya? Sinanampalataya ba kayo kay Jesus? Na siya ay anak ng Diyos? Na siya ay ipinadala ng Diyos dito sa lupa? Hindi lamang maging ambassador niya, representative niya, kundi, okay, si Jesus ay para ipakita sa atin kung paano tayo mabuhay dito sa mundong ito. Siya ang daan natin papunta sa Ama. Siya ang nagtubos sa atin. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, magpagaling. Amen? At ang dinala niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos na hindi nakikita, nakita natin dahil nakita natin si Jesus. Nakita mo na ba si Jesus? Bakit? Nabuhay ka ba nung panahon ni Jesus? Joke. Nakita natin ang Panginoong Jesus dahil nabasa natin ang Biblia. Nakita natin, nabasa natin kung ano ang mga karanasan ng mga unang mananampalataya, ang mga apostol, ang mga disipulo ng Panginoong Jesus. At sa kanilang buhay, nakikita natin ang Panginoong Jesus sa buhay ng mga mananampalataya na nabubuhay ng katulad ng Panginoong Jesus. Kaya, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba si Jesus sa kanya? Wow! Kasi, kaya tayo mga Kristiyano, dapat mabuhay tayo katulad ng Panginoong Jesus para makita ng hindi mananampalataya si Jesus sa atin. Okay. So, question number 1, sumasampalataya ba kayo kay Jesus? Na dahil sa Kanya, wala na kayong kasalanan. Na dahil sa Kanya, mayamang kayo. Sapagkat ang kayamanan niya, pagka nakipagkaisa kayo sa Kanya, sa inyo na rin yon. Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling? Gumagawa ng himala, nagpapayaman, nagpapabuo ng sambahayan. Okay. Naniniwala ba kayo na isang araw darating siyang muli? Amen. At tayo ay dadalhin niya lahat sa kanyang Ama. Okay. Naniniwala kayo?
Lumiliit ang sumasagot ng amen. Napapagod ba kayo? Dapat ako ang pagod kasi kaninang umaga pa ako nagsisisigaw dito. Hallelujah. So, ang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Ooh! Alam ba ninyo yon? Ano ba ang mga gawa na ginawa at ginagawa ng Panginoong Jesus ngayon? Sa palagay niyo, gumagawa pa si Jesus ngayon? Yes! Kanino? Sa pamamagitan natin. Sabi sa 1 Corinthians 3:9, we are God's co-workers. Sabi niya, sige nga, balik mo dyan mamaya sa John 14. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa. Sabi mo, ano ang gawa? Works. Kamanggagawa, co-worker. Co-laborers. Amen? Kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid, ang Diyos, ng Diyos ang gusali ng Diyos. Amen. So balik tayo sa John 14. Gusto ko kasing maintindihan ninyo itong verse na ito para alam ninyo kung paano kayo magbasa ng mga verses sa Bible na hindi lang binasa nyo may sa pagsigad sa'yo. Wala. Kasi nagmamadali ka eh. Sabi ni Pastora, 1 chapter. Tapos, hi Lord, hi, at least magaan ang aking konsensya. Tanong, magaan ang konsensya mo? May naintindihan ka ba? Wala. O wala rin. Ninakaw din ng dyablo. Ang unang ninanakaw ng dyablo sa buhay natin, salita. Sapagkat kung manakaw niya ang salita ng Diyos, kaya niya na tayong patayin at kaya na niya tayong wasakin. The devil comes to steal. Kung halimbawa, bago akong Kristiyano, hirap na hirap ako, may sakit pa ako, wala akong bahay. The devil, tapos tumanggap ako sa Panginoon, nagbigay ako ng buhay kay Lord. So, Kristiyano na ako, anak na ako ng Diyos. Dadating ngayon ang dyablo, the devil comes to steal. Anong nanakawin niya sa akin? Wala nga akong pera. Di ba? Ang unang nanakawin ng dyablo sa iyo ay yung salita at ang katotohanan na ikaw ay ligtas na. Kaya kung hindi ka maniniwala na ligtas ka, pabara-barabay na naman ang buhay mo. Okay? So, kung ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Question, ano ba yung mga gawa na ginawa noon ni Jesus at yung mga gawa na ginagawa pa niya ngayon? Alam nyo, marami siyang ginawang himala. Doon sa 5 tinapay, pinakain niya ay 5,000, halos 10,000. So, nagmo-multiply ang tinapay sa kanyang kamay. Ano yon? Himala. Acceleration. Amen? Ano pa? Nagpapagaling siya ng may sakit. Yung bulag ay nakakakita. Ang lumpo ay nakakalakad. Amen? Ano pang ginagawa ng Panginoong Hesus? Bumubuhay siya ng patay. Patay. Buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, kung sumasampalataya ka sa Kanya, gagawin mo ang mga bagay na Kanyang ginawa at higit pa. Wow! Wow! Ngayon, sabi mo kanina, nananampalataya ka. Wag mong bawiin. Wag mong bawiin yung sinabi mo na mananampalataya ka. Sabi niya ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sabi ng iba, si Jesus yon. Kasi si Jesus ay Diyos. Ako, hindi naman ako Diyos. Excuse yon, excuse mo yon. Sapagkat si Jesus, nung nagkatawang tao, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ay, wala nang nag-amen. Kasi kung hindi niya huhubarin ang kanyang pagka-Diyos, at ipinala siya dito ng Panginoon para bawiin kay Satanas ang kapamahalaan na ninakaw ni Satanas sa pamamagitan ng pandaraya niya kay Adan at saka kay Eva, hindi magiging patas ang labanan. Biruin mo ang kaaway ni Satanas, Diyos? Hindi pwede. Kaya, dahil tao ang nilinlang ni Satanas, ang ipinalalanin ni God ay tao. Pero bakit ang Panginoong Hesus ay
sabihin natin na ang Panginoong Jesus ay nakagawa ng mga bagay na yon ng himala at kababalaghan. Number 1, ito tatandaan ninyo sapagkat ang Panginoong Jesus ay nakadepende siya sa Espiritu ng Diyos. Lagi siyang nakapakinig sa Diyos at sa banal na Espiritu. Lagi siyang nananalangin. Lagi siyang nakikipagniig sa Ama. Bumabangon siya ng madaling araw para manalangin. At lahat lamang ng naririnig niya sa Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi siya gumagawa ng hindi niya narinig na hindi pinapagawa ng Diyos sa kanya. At hindi niya sinasabi ang mga bagay na hindi pinapasabi ni God sa kanya. Kaya, ang Diyos ay binigyan siya ng Spirit without measure. Sabi sa John 1:14, He was full of grace and truth. Puspos siya ng biyaya at katotohanan. Imagine natin, mga brothers and sisters, kung ako, wala akong gagawin maliban sa pinapagawa ni God, at wala akong sasabihin kundi ang pinapasabi ni God, magmimintis ba ako? Magmimintis ba ako? Example, doon sa Gate Beautiful, nung umalis na ang Panginoong Jesus, at na-born again na ang mga disciples, di ba? Meron silang nakita doon sa Gate Beautiful na namamalimos. Tama? Sabi nung namamalimos, palimos! Sabi pulubi sa Gate Beautiful. Sabi ni Apostol Pedro, silver and gold I have none, but what I have I give to you. In the name of Jesus, rise up and walk. Sabi niya, wala akong gold, wala akong ginto, wala akong pilak. Kung ngunit ang meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. Ano ang meron siya? Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nung inutusan niya na lumakad yung lumpo mula nung siya ay na bata pa, lumakad o hindi? Lumakad. Question, nung bang nagmi-ministry ang Panginoong Jesus, hindi niya nakikita yung pulubi na yon? Nakikita. Araw-araw, tuwing tumupunta siya sa synagogue, ba't hindi niya pinapagaling? Hindi siya sinasabihan ng Ama na pagalingin. Amen! Ganon din dun sa may sakit sa Pool of Bethesda. Ilan ang lumpo doon na naghihintay na ma-disturb yung water para sabi nila, pag lulundag ka doon, ikaw ay gagaling. Napakadami. Ngunit merong isa doong lumpo na nilapitan ng Panginoong Jesus. Gusto mo bang gumaling? Ano ang sabi niya? Gusto kong gumaling, kaya lang, pagka nadidisturb, pagka umiikot yung tubig, dahil iniikot daw yun ng anghel. Wala naman akong kasama para ilagay ako dun sa pool, kasi yung unang maitatapon dun sa pool, yun ang unang gagaling. Dahil siya ay lame, wala naman siyang kasama na maglalagay sa kanya sa pool every time na dinidisturb yun ng mga anghel. Kaya, yun na lang. Pero sabi ng Panginoong Jesus, gusto mo ba? Sabi niya, gusto ko. Di pinagaling ni Jesus. Bakit sa dami ng lumpo doon, siya lang ang pinagaling? Yun lang ang sinabi ni God na pagalingin niya. Kaya tayo, kung ano lang ang sinabi ng Diyos na gagawin natin, yun lang ang gagawin natin. Sinabi ba ng Panginoong Diyos na magnakaw ka? Na mangupit? Ichismis ang kapitbahay mo? Kaya walang kapangyarihan si God sa buhay mo. Hindi siya makapagmilagro sa buhay mo. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon, ayaw mo. Mag-attend ka ng gawain, mag-attend ka ng cell group, mag-ikapu ka, magpakita ka ng pag-ibig sa biyenan mo, na galit sa'yo, bigyan mo siya ng ulam. Ayaw mong gawin yon, di ba? Pero yun ang pinapagawa ni Lord sa'yo. Kaya hindi ka makakagawa ng higit na dakilang gawa. Matulog muna kayo, sige, 5 minutes. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, ano ang greater works na ginawa ng ating Panginoong Jesus? Alam na natin. Okay. Ngayon, ibig bang sabihin yan, Pastora, ay mas makapangyarihan tayo kaysa sa Panginoong Jesus? Sagot, hindi. Pero anong ibig sabihin ng greater works? Amen? Mas dakila at higit na gawa. Okay. Number 1, sabi po dito sa Bible, kasi sabi niya, at lalong dakilang mga gawa
kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Okay. Kailangan alalahanin natin, merong 5 dahilan na kung bakit ganyan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Una, alam natin na ang Panginoong Hesus nandito sa lupa, siya ay nakakulong sa katawan. Iisang katawan lang siya, di ba? Tama? Iisang katawan lang siya. So, kung may may sakit sa Jerusalem, nandun ang Panginoong Hesus, magpapagaling siya. Walang kahit maraming may sakit sa Galilee, wala siya doon eh. Di ba? So, nalilimitahan siya ng kanyang katawan. Okay? Tama. Okay. Isa pa, wala pa ang banal na espiritu. Dahil hindi pa siya pupunta sa krus, hindi pa siya nag-glorify. Amen. So ngayon, na ang Panginoong Hesus, noong siya ay nag-alay na ng buhay, amen, at siya ay umakyat na sa langit, sabi niya doon sa John, John 16, 5:17, tignan nga natin. Sa John 5:17, sabi niya, tignan nga natin John 5:17. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, okay, yan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit sinabi sa Bible na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang gawain ng Panginoong Hesus bubuti. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Bakit nagpapatuloy si Jesus sa paggawa? Dahil nandito tayo. Okay? Doon sa John 16:7. Sige, John 16:7. Game. Gayunmay sinasabi ko sa inyo, si Jesus ang nagsasalita, ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo, ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Sino yung mga aliw? Ang Holy Spirit. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kailangan ko na ako ay umalis. Pagkatapos niyang namatay, hindi ba? Yan ay salita niya bago pa lamang siya i-crucify sa krus. Tingnan natin sa Acts 1:8. Nung namatay ng Panginoong Hesus at umakyat na siya sa langit, nung na-resurrect, okay, nung na-resurrect ang Panginoong Hesus, di ba? Namatay siya, inilibing siya. 3 days after, bumangon siya. Hindi pa siya umakyat kaagad sa langit. Okay? Ano ang ginawa niya? Nagpakita muna siya sa kanyang mga disciple. Bakit? Hindi sila makapaniwala na si Jesus ay nabuhay na muli. Kaya nga, pati kay Doubting Thomas, sabi ng Panginoong Jesus, hawakan mo ako sa kamay. Ayan, butas ang aking kamay. Namatay ako at ako'y nabuhay. Blessed are those who did not see and yet believe. Kasi hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Amen? Dahil masyado silang sa kanilang relihiyon. Kaya sabi sa Acts 1:8. Acts 1:8. Wala tayo sa English. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Isa tayo. End of the earth means end of the age. Sabi ng Panginoon, wag muna kayong umalis. Hintayin ninyo ang mga aliw na ipinangako ni Jesus ng Panginoong Diyos. Hintayin ninyo yon at kayo ay makakatanggap ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yon? Kapangyarihan na magpatotoo. Ano ang mga patotoo natin? Yung ating mabubuting gawa. Amen? Yun ang witness natin. Halimbawa, paano nila malalaman na tayo ay sa Panginoong Hesus at tayo ay ligtas? Kung yung buhay nating luma ay hindi nagbabago, hindi tayo witness. Amen? Ngunit hindi natin yun kayang gawin sa sarili nating kapangyarihan. Maliban na tayo ay tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, nung namatay ang Panginoong Hesus, amen? So, iniwanan na niya sila, nandun sila sa Jerusalem, sabi ni Jesus, wag muna kayong umalis dyan. Kasi mamaya, kung saan-saan na kayo, humayo na kayo, wala pa kayong kapangyarihan. Ang tawag dito, lalampasuhin kayo ng dyablo kung wala kayong kapangyarihan. Amen? So, hinintay nila ang Holy Spirit. At nung hinintay nila ang Holy Spirit,
Napuspos sila ng banal na espiritu at nagkaroon sila ng tapang, sabihin mo, boldness, na mag-preach ng gospel. Ano ang magandang balita? Na si Jesus, amen, ang hinihintay na tagapagligtas ay dumating, amen, at nag-alay ng buhay upang tayo nag-preach si Apostol Pedro. Amen. At ano ang nangyari? Tingnan natin sa Acts 2:40 verse 41. Bakit nagawa yun ni Apostol Pedro na ordinaryo na mangingisda? Nagkaroon siya ng tapang kahit patayin siya ng mga religious leaders. Nagkaroon siya ng tapang na mag-preach. Sapagkat meron siya nakatanggap siya ng kapangyarihan galing sa banal na espiritu. Sabi niya dito sa Acts 2:40, actually meron dyan sa Tagalog. Acts 2:40-41. And with many other words, ayan, sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nagdagdag ng araw na iyon ng may 3,000 kaluluwa. Amen? Tayo siguro kahit mag-preach tayo ng 15 years, nagpe-preach na ako ng 15 years, ang mga taga-Rema ay wala pang 3,000. Amen. Ay paano ko sinasabi na greater works? Si Apostol Pedro yan, hindi si Jesus. Because of the Holy Spirit. And I believe, yung 22 years na pagpipreach ko, hindi na lang 3,000 ang nakarating, ang naligtas. Sa dami, di ba Nancy, sa dami na ng mga sinera natin ng gospel na kung saang lupalop na ng mundo, nagsipunta, nagmultiply na tayo. Bakit? Sa lahat ng tumawag sa Holy Spirit, hindi na ngayon na-contain si Kristo sa iisang katawan. Every time natanggapin natin ang Panginoong Jesus, dumadating din ang Holy Spirit sa atin, the Spirit of power, at sino man na tumanggap sa Kanya, pwede na kayong magkaroon ng boldness na magpahayag ng salita ng Diyos. Pwede na kayong mag-lay hands ng mga may sakit at sila ay gagaling. Ngayon, hindi na lamang si Jesus ang gumagawa nun, kundi ang Kanyang katawan, bagkos ang iglesia. Yun ang sinabi ni God na greater works. Ibig sabihin, 5 bahagi. Greater in reach. Okay? Mas malaki ngayon ang naaabot natin. Si Jesus was confined to Jerusalem and to the lost sheep of Israel, mga Hudyo. Limitado siya sa mga Hudyo. Sino ang umabot sa mga Gentiles? Si Apostol Pablo. So, limited geographically ang Panginoon sa population na yon. But now, because of the Holy Spirit, pero ang banal na Espiritu, hindi mananahan sa iyo kung hindi mo tinatanggap si Kristo. Dahil sa banal na Espiritu, lahat na ng Kristiyano pwedeng gawin ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Ngunit kung ikaw ay Kristiyano at hindi mo ginagawa ang gawain ng Panginoong Jesus, ay duda ako kung ikaw ay totoong born again. Amen. So, greater work means greater reach in terms of population. Okay? Number 2, ang mas higit at dakilang gawa ay nangyayari dahil, number 2, meron na tayong greater power. Okay. Greater power. Teka, pastora, di ba ang pareho ang banal na espiritu nun? Banal na espiritu ngayon ay pareho lang. Tama o mali? Tama. Ngunit noon, brothers and sisters, wala silang Biblia. Amen? Ang meron lang sila ay Old Testament. Tayo, meron na tayong New Testament, meron tayong Old and New Testament. Amen? Pangalawa, maliban sa meron tayong banal na espiritu, meron tayong kumpletong Biblia, meron tayong kapamahalaan, authority. Sabi sa Matthew 19 ba yun? Sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Now, therefore, go! Ang kapamahalaan ay ibinigay ng Panginoong Jesus sa lahat ng Kristiyano. So, meron tayong authority, kapangyarihan.
at rule. Halimbawa, ano ang kapangyarihan natin? Sa pamamagitan ng ating confession, tama? Halimbawa, meron kang sakit, meron kang bukol, sasabihin mo, hindi gumagaling ang bukol mo. In the name of Jesus, I take authority over you. I command you to melt in Jesus' name. That is authority. Bakit ka nagkaroon ng authority? Sapagkat katawan ka ni Kristo. Hindi naman magkahiwalay ang ulo sa katawan. Si Kristo ay ulo, ikaw ay katawan. Ano ang katawan? Ano ang ginagawa ng katawan? Ang katawan may mata, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. Si Jesus, ang Holy Spirit, wala nun. Kaya ang tao na puspos ng banal na Espiritu, gagawin niya ang gawain ni Kristo. Nakukuha niyo ako? Okay. So kaya, mayroon tayong greater power. Number 1, we have the Holy Spirit. Mas madami tayo ngayon. Amen? Number 2, meron tayong Biblia. Number 3, meron power sa ating sinasalita. Amen? Mag-amen naman kayo para alam kong hindi kayo tulog. Okay? Para sa mga dangers, para sa mga, ano ang dangers Tagalog? Panganib na ating nakikita, we can take authority in the name of Jesus. Halimbawa, meron kang nakitang cobra papalapit sa'yo. Panganib yun, di ba? Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. O, tumigil ka. O, mapifreeze siya doon. Okay? So, sa mga panganib na nakikita mo, meron kang power and meron kang authority. Sa mga panganib na hindi mo nakikita, merong mga anghel na nagbabantay sa'yo. Pastora, yung sinisirang ko, may malaking government, baka ako kagatin. Hindi. Amen? Maahas sa lugar na yon kasi ang pangalan ay maahas na lugar. Di ba may maahas sa Los Baños? Di ba sa ano? Kapatid, alam nyo, lahat meron ibinigay sa atin ng Panginoon, lahat ng weapon. Meron tayong blood of Jesus na nakabalot sa atin. Meron tayong praise and worship na nagbibigay sa atin ng pagka tayo ay nagpa-praise and worship, dumadating ang primensya ng Diyos at nilulukuban tayo. Pagka tayo ay nananalangin, dinadala ng Panginoon ang milyong-milyong anghel para tulungan tayo. Ano ang kailangan mo para hindi mo magawa ang greater works? Kasi ayaw mong kumilos. And the Lord cannot go against your will. Kung didesisyonan mo na ayaw ko, hindi ka pipilitin ni Lord. Pero kung didesisyonan mo yun na, Lord, pupunta ako, here I am, use me. Mararamdaman mo ang grabing kapangyarihan, boldness, at ito pa, grabing probisyon. Babahain ka ng pagpapala. Lagi kong sinasabi sa inyo nung diniklara ko noong December 29, sabi ko, this year we are going to do greater works. I-expand natin lahat ng ginagawa natin na nakakapagwagi tayo ng kaluluwa. That same day, may nagbigay sa akin ng 3,000 pounds para sa Sagip Eskwela. That is almost 220,000 pesos. At kanina, may nagbigay na naman sa akin ng additional 100 pounds. Provision! Ngayon, kung may nagbibigay sa'yo ng provision, kung ikaw ay kawali at nilutuan ka ng lechong kawali, mamamantikahan ka o hindi? O natural, kung ikaw ang kumikilos, mapapadaluyan ka rin. Kaya ganito ang buhay natin, dry. Kasi wala kang pag-asa. Alam mo yung pag-asa, vision yun eh. What are you hoping for? Your work, you don't have nothing. You have nothing to believe for if you have no hope. Kung wala kang inaasahan, o wala kang pangitain, or wala kang vision, or wala kang pangarap, walang gamit ang pananampalataya sa'yo. So, bored na Kristiyano ka. Do not lose your hope. Without hope, if you lose your hope, you will lose your strength. If you lose your hope, you will lose your joy. If you lose your hope, you will lose your peace. If you lose your hope, you have given the Satan the hand to win over your life. Amen. Lord,
ngayon, yung mga, alam mo, ang Kristiyano ay buhay. Hindi patay. Pag pumupunta sa church, lumulundag, parang may spring ang paa. Diba? Parang, Lord, wow, wow, wow. Parang hindi lumalapag yung paa sa ano kasi super excited, Lord. Eh yung iba, dinadrag nila yung paa nila. Na naman. Eh lahat sa buhay mo mabigat. Tama, di ba? Oh, nasa na ako? Yo! Greater power. Amen? We have greater power. There's greater reach. There is greater power. Number 2, ang greater works. Ibig sabihin yan, because we have greater revelation. Marami na tayong natutunan sa salita ng Diyos. Busog na nga tayo eh. Yung iba, ang taba-taba na nga sa salita. Kailangan nang i-release mo yan para ma-reduce ka. Kung hindi, kukunin ka ni Lord. Totoo! Itong anak ko na to, ang taba-taba. Sa salita. Wala namang gamit. Eh, tuwing nagsaservice sa Rema, nangukonsumo ng electric bill. Kasi nagpapa-aircon lang. Tapos, pagka may nagkukonsumo ng space, yung kung kumain ng kanin, kaban-kaban. Sang toneladang pandesal ang kinakain sa umaga. Sabihin ni Lord, kunin ko na kaya para wala nang sagabal doon. Kasi wala namang reason ang Panginoon para pagpatuloy kanyang buhayin. Wala naman ding reason ang Panginoon bakit kanya pagpalain. Bigyan mo ng rason ang Panginoon para ikaw ay mabuhay ng matagal. Eh paano yan, Pastora? Napakaraming bagay na pwede kang gumawa ng greater works. As a body, marami tayong ginagawa. You can help in praying for us. Regularly, consistently, what's in prayer over us so that we experience heaven and earth even if we are in the mission field. Amen? You can give your tithes and offerings faithfully para hindi tayo mamumroblema sa gastos ng mga humahayo. You can come to church regularly para ma-inspire naman kami na nakakawalang gana namang mag-preach kung tatatlo lang ang pipreachan ko dyan. Tapos fiery pa ako, lumulundag pa ako, tinignan ko kung ilan ang nag-attend. 3. Parang sayang yung laway, no? Nai-encourage kami pag nakita namin nandyan kayo lahat. Amen? So, ang dami na natin pong revelation sa salita ng Diyos. Itong church na ito, busog na busog tayo sa salita tungkol sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa pag-asa. So, anong ginagawa mo? Hoy! Hindi ako nagagalit. Hallelujah. Gusto ko lang kayong i-challenge kasi kung ako ay nandito sa buhay na ito, dahil dinala kayo ng Panginoon dito sa Rema, ito rin ang nais ng Panginoon na klase ng buhay na maranasan ninyo. Ngunit, kung pipiliin ninyo na hindi makibahagi sa pangitain na ibinigay ng Panginoon sa akin, hindi rin kayo makakabahagi sa gantimpala na ibibigay ni Lord sa akin. Kung gusto niyong makibahagi kayo sa burden ko. Kaya kailangan ko kayong lahat. Amen? Praise the Lord. Okay? Because ang greater work is greater reach, greater power, greater revelation, greater tools. Ay, sos. Ito ang henerasyon na ang dali-daling makipag-usap. Sa text lang, sa FB, sa Twitter. Wala tayong problema, di ba? Hindi ko ma-share ang kaibigan ko. Anong ginagawa ng ka-FB mo? Lumuluwa na ang mata mo sa ka-FB, hindi mo ma-share yung... Di ba? Ang dali-daling magbiyahe. Bigla na lang mag-o-offer ang Cebu Pacific ng 1 peso. Diba? O kaya 99, 3.99. Diba? Gusto mong pumunta sa Isabela. O nakakita ka ng 1 peso. Huwag mo nang ipa-shoulder sa church yung pamasahe mo kung gusto mo talagang pumunta doon. Binhi mo na yon. Pastora, pupunta ako. Walang dala. Ha? Parang nagbakasyon doon, ipagluluto pa siya. Pakakainin pa siya. Huwag ganon. Amen. Kung gusto niyo maglingkod,
Maglingkod kayo na hindi nyo kailangan ang maglilingkod pa sa inyo para lang makapaglingkod kayo. Amen? Praise the Lord. Oh, greater tools. Ang dami na nating gamit ngayon. Napakadali na ngayon na mag-communicate, napakadali na mag-travel. Noong panahon ng Panginoong Jesus, ang kanyang Cadillac ay donkey. Diba? Ang mga apostol, mapapahiya tayo. Kasi wala silang sasakyan. They turned the world upside down. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kailangan lang natin, tayo ay laging nakakonekta sa Panginoon. Masyado na akong matagal. Okay, last verse. Kung tayo ay, bakit ano ba ang purpose ni Lord sa buhay natin? Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Sabi ng Panginoon, wala yata tayong Tagalog niyan. Sige nga, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kaya ka pala nilikha ay para gumawa ng mabubuting gawa. Ang mga works ba ni Jesus ay mabubuti? Yes. His works are marvelous. Marvelous means extraordinary, superb, excellent. Amen? Awesome. Sa Tagalog, kamangha-mangha. Amen? Walang katulad ang kanyang mga gawa. Tayo ay nilikha ng Panginoon para sa ganyang klaseng gawa. Amen? Sabi po sa Amplified, tignan mga kung merong Amplified dyan, dito tayo magsasara. For we are God's, basahin natin ng sabay-sabay. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Jesus Christ, born anew, that we may do those good works. Sabi mo, good works. Which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Amen? Ang mga naglilingkod sa Panginoon ay pinangakuan ng Panginoong Diyos ng napakagandang buhay. Bakit ang buhay nila ay ginugugol nila para sa kalwalhatian ng Diyos? Amen? Amen. So, ang handiwork po is a work of art. Ang ibig sabihin, it is a precious work of art. Tayo ay work of art ni Lord. Tayo ang kanyang obra maestra. Parang kung meron kayong painter, lahat ng mga guhit na doon, pinag-isipan at pinaganda. Ganun ang pagkagawa sa inyo ni Lord. Bakit? Perfect na creation, unique tayo para gumawa ng mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa na yon, kung individually gagawin natin, we can do greater works. Not in terms of quality, but in terms of reach. Amen? Dahil sa dami na nating revelations and because of the Holy Spirit, the Word of God, the angels, na ibinigay lahat sa atin ng ating Panginoong Jesus. And if we step out in faith, we purpose in our hearts to be swayed by the will of God and to be met. Alam niyo po, ang good works, para masabi natin na good works, dapat ito ay trabaho na ginawa natin because of our faith. Good works were, they were brought about by faith. Amen? Ginagawa natin yon dahil nananampalataya tayo na yon ang gusto ng Panginoon na gawin natin. It's born out of faith. Number 2, it's motivated by love. Wala tayong good works kung ang motivation natin ay selfish motives, hindi yun good works. Matutunaw yun pagdating ng araw. Di ba sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. Di ba? If our motive for doing good works is to be recognized, hindi rin yun i-recognize ni Lord. Dapat ang love, ang ibig sabihin, when we are motivated by love, it is outward for the sake of other people, not for our own glory.
Amen? And it should conform with the laws, with the kingdom laws of the Lord. Halimbawa, ano ang kingdom law ng Panginoon? Dapat nag-agree sa kanyang mga batas. Halimbawa, the law of love, the law of harvest, seed time, di ba? Sowing and reaping, the law of confession, kasama lahat yun. And number 4, it should glorify God. Hindi ikaw ang mag-glorify. Maraming tao na gumagawa ng good works para mag-glorify sila. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible, kung kayo ay tutulong, yung ginagawa ng inyong kanang kamay, huwag ipapagkalat ng inyong kaliwang kamay, di ba? Kasi kung ikaw ay gumagawa ng mabuti para makilala ka, maging sikat ka, yun na ang reward mo. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at si God lang ang nakakaalam nun, grabe ang reward mo. Diba? Kasi sabi sa Matthew 5:16, last verse tayo, Matthew 5:16. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify God and glorify your Father in heaven. Praise the Lord. Amen. Naunawaan po ninyo ang ibig sabihin ng greater works. Tanong, willing ba kayo na makibahagi sa greater works na gagawin natin ngayong taong ito? Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay magpuri, manalangin sa ating Panginoon. At sa hapong ito, alam nyo, maraming mga Kristiyano ang willing sila na makibahagi sa gawain ng Panginoon. Ngunit maraming mga balakid. Amen? Yung iba ang balakid ay trabaho. Yung iba ang balakid ay mga mahal sa buhay. Yung iba ang balakid ay kahirapan. Yung iba ang balakid ay tawag dito sakit. Amen? Gusto ko sana na maglingkod sa Panginoon, kaya lang meron akong karamdaman. Sa hapong ito, brothers and sisters, isa challenge ko kayo. If you truly and really want to participate in these greater works, at anumang balakid ang meron ka sa buhay mo ngayon, nais kitang ipanalangin, pumunta kayo dito sa harap. Pananampalatayanan natin ang banal na Espiritu. Okay? Isa pa, kung kayo ay hindi pa nabaptize sa Holy Spirit at gusto ninyong mapuspos sa banal na Espiritu ngayon, kailangan natin ang banal na Espiritu para tayo ay makagawa ng greater works. Amen? So, dalawang bagay, kung meron kayong balakid sa inyong buhay. Hindi ako makalaya sa trabaho, hindi ako makalaya sa mga anak ko, sa asawa ko. Manampalataya tayo sa Panginoon. Tatanggap tayo ng greater work from the Lord today. Makakalaya tayo kung tayo ay mananampalataya at kung ang kailangan natin ay ang pagpuspos ng banal na Espiritu sa atin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon if you truly want to participate in this greater work ahead of this church. I would like to invite you to come over and we will pray for you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi po pinag-uusapan dito kung bago kayo, luma kayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay, meron ba kayong desire to partake in that greater works? Amen? Let us worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Have your way today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Ramadaya. I love to worship you, my God. Pastor Ian. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power. Wala ba tayong mga ushers ngayon? Ushers, marshals.
gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you. Just focus on Jesus. Focus on Jesus. Huwag niyong tingnan yung mga nasa paligid ninyo. Mag-focus lang kayo sa Panginoon, okay? You're all-consuming love. Holy Spirit, come in power. Change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power. Change my life, that I may live for you, my Lord. For us, Lord. Those who want to rededicate their lives to the Lord, you are invited to come over. Amen? Lahat ng merong hindrance, sakit, o anuman, kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Follow us, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you,
hands to God. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Come on, seek the Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray.
Diyos, marami pong salamat sa iyong ginawa sa buhay, sa puso, sa pamilya ng mga anak mo na nagpunta sa altar, O God. We believe that the altar is a place of life, a place of fire, Panginoon, na kung saan dito natutupok lahat ng mga gawain ng dyablo sa aming buhay at sa aming sambahayan. At Panginoon, pinaniniwalaan namin na dumaloy ang kapangyarihan mo, kapayapaan, kagalakan sa lahat ng mga anak mo na Lord, tumanggap ng mga pagpapala, biyaya na nagmumula sa iyo. Dalangin namin, O God, na manatili sila, Panginoong Diyos, na nakikinig sa iyo, O God, na Lord, bukas ang kanilang mga spiritual na mata, Panginoon, at puso para sa mga salita mo sa kanilang buhay. Sa mga anak mo na naririto, O God, I release your power, O God, to do greater works this year in the name of Jesus. And I release a blessing upon their lives and in their families, O God. Make their families whole, restore their bodies, heal their bodies and their souls, O God. At salamat po, O God, pagkaisahin mo ang mga sambahayan. Lord, dalangin namin na bigyan mo kami ng biyaya na kami ay lumakad na may pag-ibig, puno ng pananampalataya at pag-asa sa mga dakilang bagay na gagawin mo sa aming buhay kahit sa aming iglesia. Marami pong salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng